Pagkatapos nga po mga idol na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Orlando Magic, dediretso na nga sila sa next game. Laban naman bukas kontra sa Miami Heat. Yes mga idol, magkakaroon sila dito ng back-to-back road game na siyang nagpapahirap ng todo sa koponan. Bukod dyan, kulang rin naman ang kanilang lineup sa hindi pa rin paglalaro ni Jonathan Kuminga na kasalukuyang may injury sa kanyang tuhod. Medyo hindi nga daw talaga kagandahan ng kalagayan ng kanilang batang player since sumasakit pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang injury at hindi pa rin naman ito nakakasama sa kanilang practice. Kaya inaasahan hindi na naman siya makakapaglaro kontra sa Miami Heat, which is magiging problema ngayon sa team dahil hindi sila nakakasabay sa mga kupunan na merong mas malalaking manlalaro. Isa pa, inaasahan rin naman na once na bumalik si Kuminga, mahihirapan na naman ito na makapag-adjust sa game plan ni Coach Steve Kerr. Ibig sabihin, posibleng mabangko na naman siya kagaya ng nangyari sa kanya ng nagdaang season. Samantala, bust. Ito ang tawag ng mga fans noon sa first overall pick na si DeAndre Ayton dahil simula nang mawala siya sa Phoenix Suns, hindi na nga naging maganda pa ang performance nito. Puro batikos ang kanyang natanggap mula sa mga fans at mga analyst, kesyo tamad nga daw ito kumuha ng rebound, tamad nga daw si depensa, mag-backs out, puro sablay ang kanyang tira. Simula rin naman ang kunin siya ng Lakers nitong off-season, marami ang nagsabi na pagsisisihan nga daw ng team ang pagpapaperma nila sa kanya. Pero lahat nga ng sinabing ito ng mga fans sa kanya, kinain lamang matapos magkaroon si DeAndre Ayton ng napakagandang laro. Sa katunayan, para nga sa inyong kaalaman, literal nagdodomina ng husto si DeAndre Ayton sa last 3 games ng Lakers sa pag-average niya ng 20 points per game, 13 rebounds, 1.7 steals at 1 block per game. Na-outplayed rin naman ito ang halos lahat ng kanyang mga katapat at nagagawa nga ni Ayton ang ganyang kagandang performance dahil sa tulong ng coaching staff ng Lakers at ng kanyang mga kakampi. Tinutulungan nga siyang itong makagawa ng mga plays na magpapadali sa kanyang makagawa ng puntos sa ilalim ng basket at makuha agad ang rhythm. Ibig sabihin na binuhay ng Los Angeles Lakers ang karir ni DeAndre Ayton. Sa kabilang banda, na-extend muli ng Detroit Pistons sa 11 games ang win streak nila matapos talunin ng Atlanta Hawks 120-112 na pinangunahan ni Cade Cunningham na merong 25.6 rebounds, 10 assists at si Jalen Duren na merong 24 points. Malaki nga ang impact dito ng mga players na si Dennis Jenkins at Duncan Robinson na parehong merong 14 points. Dahil sa pagkapanalo, 13 wins, 2 losses na ang record nila bilang number 1 sa Eastern Conference. Sila nga ang pinakamainit ngayon sa buong NBA, daig pa nga nito ang defending champ na OKC. Pero hindi na naman naging madali para sa Pistons ang pagtungtok sa ganitong kalagayan dahil marami muna nga silang pinagdaanan. Literal nag-umpisa sa pinakaibaba. Kung inyo ngang matatandaan, nagkaroon ng Pistons ng worst losing streak sa history ng NBA matapos sila ditong matalo ng 28 games. Kaya props talaga sa buong prangkisa ng Pistons, especially kay Cade Cunningham na siyang bumuhat sa kupunan ng Detroit Pistons.